Mapagpalang araw muli sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kababayan, mga kapatid. Patuloy tayo sa ating pag-aaral. Ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, medyo hindi ito acceptable sa marami. Kahit sa mga non-Catholic Church, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa cross. Diba? Ang cross, ito ay ginagamit ng karamihan ng mga Kristiyano relihiyon upang kanilang gawing pananggalan sa mga masamang espiritu daw. At sa madaling salita, ito ay ginagawa nilang kaligtasan. Parang pag may cross, iyon ay tanda ng kaligtasan. Alam nyo, ang cross na tanda sa atin, sa komunidad, pag may cross, makikita mo ay church yun. O kaya sementeryo. O kaya bawal daanan. Yun ang sa atin pag cross ang pinag-uusapan. Alam nyo sa Bible, mga kapatid at mga kababayan, mga kaibigan, may mga verse dito na nagbabanggit ng cross ay kinakailangan natin maintindihan. Alam nyo, mga kaibigan, tayong bumabasa ng banal na kasulatan, kailangan gumamit din tayo ng common sense or common senses upang ating lubos maunawaan ang lubos na katotohanan sa ating mga naririnig o kaya binabasa. Kaya dito, mga kaibigan, ang ating parang paksa ngayon ay patungkol dito sa cross. Ang karamihan sa mga iba, ang cross ay ginagawa nilang linalagay sa kanilang mga kwarto, sa salaman, o maging sa sasakyan, sa mga sasakyan apat ang gulong, o maging sa mga motorcycle, o sa kahit na saang sasakyan. Inilalagay nila ito, at ang palagay nila ito ay ang kaligtasan, o kaya ito ay pangontra ng masamang espiritu. Minsan nga, yung naririnig natin, mga kaibigan, noong panahon, pangontra sa vampire, yun yung mga imbento na mga imbentong mga pelikula, mga movies, yun yung pangontra nila. Alam nyo, mga kaibigan, yan ay nakasanayan ng tao. Pero ang katotohanan yan, mga kaibigan, ay yan ay mali. Yan ay mali. Bakit sino naman ako na nagsasabing mali? Alam nyo, kung ang Bible ang ating bubuksan, ito'y binabanggit din in a way na pumapabor doon sa mga sumasamba sa cross o nagmamahal sa cross. Ang cross, mga kaibigan, ganito. Sa ating palagay, ano ba ang masarap? Ano ba yung kinakain natin? Yung barbecue or yung barbecue stick? Simpleng tanong lang, mga kaibigan. Kaya nangangailangan tayo ng common sense para sa mga bagay na ito. Kaya dito, mga kaibigan, mga kababayan, dapat natin maunawaan kung ano ang cross dito sa banal na kasulatan. Hindi ba? Yung kung ating mababasa, ito ang ating mababasa. In Hebreo 12 verse 2. Namasdan natin na si Yeshua o Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya at nagtiis ng cross na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Ama. Pansin natin, mga kaibigan at mga kababayan, itong sulat na ito ay nagpapaalala sa atin
na ang cross ito ay ginamit upang ang ating tagapagligtas ay ipako at ilagay sa kahihiyan at doon siya mamatay. Kaya dito mga kaibigan, ang ibig sabihin ng cross ito ay kahihiyan. Hindi ba? Napakasimple mga kaibigan at mga kababayan, mga kapatiran, na kung saan yung ang pinapatay noong panahon ng mga Romans, noong kapanahonan ng ating Panginoon, ang kanilang ginagamit na materialis para patayin ang tao na makasalanan ay ang cross. Ibabayubay ka sa cross, ipapako ka sa cross upang makita nila na ito palang taong ito ay makasalanan at dapat lang siya mamatay. Pero ang ating Panginoon walang kasalanan. Isa siyang matuwid at siya ay anak ng dakilang lumikha. Ngunit ipinahiya siya ng mga tao noong panahon na yan. Ngayon, wala na siya. Ang kapalit ba ng ating Panginoon ay ang cross? Aba, mag-isip tayo mga kaibigan at mga kababayan. Kaya ito ay mga salita na masasabi natin ito ay errors ng mga translator na inilagay dito sa binabasa ng tao. Pero kung ating iisipin, ay hindi gayon. O hindi gayon. Kung ating gagamitin ang ating sariling kaisipan at ang ating pangunawa, ay hindi pala magiging kaligtasan ng krus. Sa halip, ito ay isang kagamitan na kumitil ng buhay ng walang kasalanan at matuwid na yan ay ating tagapagligtas. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, nangangailangan ng karunungan at paghahanap ng katotohanan ang mga tunay na mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ano ang ibinilin nila ng Panginoon upang ang tao ay maligtas? Kung ating mababasa ang Manggagao 4 at Kapitulo 12 o versikulo 12, ano ang sinasabi? Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Ang pangalan na sukat ikaligtas ay ang pangalan ng ating Panginoong Yeshua, Yesaya. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, gusto lang natin ituwid. Gusto lang natin klaruhin upang hindi naman tayo masyadong malinlang doon sa mga pananampalataya. Bagaman marami ang magagalit, marami ang hindi sumasang-ayon sa ating ginagawang ito sa pagbi-message natin. Ngunit wala tayong magagawa. Ano ang sabi ng Panginoon? Wala kayong magagawa laban sa katotohanan. At kung tatanggapin natin ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kababayan.